Pati larawan ng mga sikat na artista at influencer ginagamit sa pang-scam. Yan ang natuklasan sa pag-imbestiga ng Cybercrime Hub na ni-raid sa Pasay kamakailan. At saksi, si Emil Sumangil. Yan, yung sa likod ng motor. Hindi basta-basta ang target na nagsama-samang BI Fugitive Search Unit, CIDG Cavite, at Korean Police sa isang exclusive subdivision sa Cavite. Hey. Don't move. You're under arrest by the Bureau of Immigration. Ayon sa BIFSU, isa sa pinakamalaking crime boss ng Korea. Sa usapin ng telecom fraud na nakabase dito sa Pilipinas ang nahuling Korean fugitive na si Lee Yong-myung. May set up sila ng opisina, yung mga tao nila ay nagtatawag sa kanilang mga biktima, ini-entice na mag-invest na sa kanilang negosyo or mag-apply ng loan or bumili ng cryptocurrency. They're saying, sir, that you're one of the crime boss of Korea here in the Philippines operating telecom fraud. Is there truth to that, sir? I don't know. Paniwala ng BI, may iba pang galamay ang Korean crime boss sa pagpapatakbo ng kanilang iligal na operasyon na ang biktima, Koreano at mga Pilipino, kaya patuloy ang follow-up operations. Mukha naman ng mga sikat na artista at tanyag na social media influencers ang ginagamit sa isang nadiskubring modus. Ang mga peneking profile nakitang laman ng marami sa mahigit 3,000 cellphone na nakumpiska ng mga otoridad sa isinagawang raid sa tinaguriang Cyberscam Hub sa Pasay noong Agosto. Sa isinagawang Digital Forensic Examination ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK at ng Interagency Task Force, lumalabas na lumilika ang sindikato ng peking social media account gamit ang piniratang social media account ng mga artista at influencers. Saka sila nakikipag-chat at nanliligaw ng mga dayuhan sa iba't ibang bansa sa tinatawag na love scam. May folder sila ng mga activities ng mga artista o kaya ng mga influencers. Pag sinabing ano ginagawa mo ngayon, papakita nag-gym yung artista kahit hindi naman siya yung nag-gym. Ano? Pag sinabi anong ginagawa mo ngayong breakfast, anong ulam mo, may folder sila ng mga pagkain. So pipili siya ron at tapos hanggang sa ma-inlove itong tao. Kapag kumagat ang biktima, dito na siya hihingian ng pera o aalokin ng sindikato na pumasok sa investment scheme. Pag naghulog ka na, kinabukasan wala na yung kausap mo. Babala nila sa publiko para hindi mabiktima ng love scam. Ang profile ng mga binibiktima nila is 35 above. Dapat maingat tayo dun sa mga pinefriend natin sa online. Walang gustong magsalita sa mga nahuling call center agent pero lumabas na naman deportation order para sa 180 dayuhan na katakdaring ipa-deport ngayong linggo ang 20 iba pa. Kinasuhan na ang 89 na Pilipino at 24 na Chinese. Sinagot naman ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang lumabas sa Senate hearing kahapon kung saan pinakita ng NBI Cybercrime Division na nakalusot sa SIM card registration ang paggamit ng litrato ng nakangiting matching. Sabi ni Yusek Alexander Ramos sa panayam ng Super Radio DZWB, gumamit daw ng artificial intelligence o AI ang mga telco para matugunan ng mga reklamo sa pagpapabilis ng registration. Kaya nakalusot ang hindi maayos na proseso. Kinorek na nila yan. May mga definition na silang nilalagay sa kanilang AI. So, paigtingin po yung face recognition. Definitely, mapa-fine-tune yun. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil ang inyong saksi. Mga kaibigan, samahan nyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.